Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa first reading of the day. Ano po kaya ang makikita natin? Kamusta po kaya ang mga person nyo? Kamusta po kayo? Tingnan po natin kung ano ang makikita natin dito. A very powerful day for each and every one of us for our tarot card reading for today. Tingnan po natin, pumili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. Dito rin po, pagsasanib pwersa natin ang dalawang baraha. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa dalawang barahang pinagsanib pwersa. One, two, three. 4. Natin, tadhana po ang bumubunot para sa inyo. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan po natin. Okay, sa ngayon po, sa nakikita ko sa inyo, sa inyong baraha, no? Imbis po na magkaroon to ng rewards, ay unti-unti pong nawawala sa kanya yung mga rewards. So, because of a certain karma, no? Meron po akong nakikita sa kanya na bumigat po yung aura niya as of this very moment. Tagilid po ang kanyang mga financials, no? Sabi ko nga po sa inyo, sa nakikita ko po dito, ikaw po kasi ay naging masyadong charitable sa kanya, masyado ka pong nag-share, no, ng masyado ka pong nag-share talaga ng mga iyong resources, no, hindi ka po nagdamot sa kanya. Kaya sa ngayon po ay naiisip niya po lahat ng ito, no? Self-victimization siya po, at siya po ang gumawa sa iyo ng lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon. Siya po ang gumawa ng ikakalugmok niya, no? Sa nakikita ko po dito, panay failure and defeat po yung nakikita ko dito. At kahit po ngayon, no, na siya po ay nag-iisip, no? Nag-iisip po itong mabuti, no? Nagre-reflect siya, no? Gusto niya pong maintindihan
ang mga bagay-bagay. Bakit daw po siya biglang nagkaroon ng dissatisfaction, lack of inner joy, unstable finances? Nagyayabang po kasi ito nung una, pero ngayon po hindi siya makapagyabang. Why? Because punong-puno po siya ng stress and burnout, no? Burnout po siya sa mga sa panahon ngayon, ano? Talagang hindi mo po talaga matatawaran yung nangyayari sa kanya ngayon, no? Siya po ay napapagod, gusto niya po ng rest, so rest, leaving behind, no? Na gusto niya po ng rest, pero sa totoo lang po ngayon, sa nakikita ko po sa kanya ay wala po siyang initiative para maayos ito, no? Nagkamali ako ng bunot dito sa isa. Ay, tama. Yan, no? Gusto niya po ng rest, wala po siyang ginagawa, no? To correct yung mga mistakes niya, no? Parang he's just living and going with the flow, no? Sa nakikita ko po dito ay gusto na lang po niyang magpakalayo-layo, no? Sa nakikita ko po ay parang mas gusto na lang po niyang lumayo, gusto na lang po niyang kalimutan lahat po ng mga nangyari sa buhay niya, no? You used to have a happy home, lagi kayo may home celebration, lagi po kayong masaya, pero ngayon po siya po ay nag-iisip, no? Nag-iisip po itong taong ito, bakit po hindi daw kayo, hindi na daw maayos-ayos ang samahang meron kayo, na lumayo na daw ang loob mo rin sa kanya. And to be honest, parang siya po mismo ay nanggigigil at nagkagalaite sa sarili niya. Hindi po siya makapagdesisyon ng tama, no? As of this very moment, siya po ay hindi makapagdesisyon, at sa nakikita ko po, naiisip niya po yung unity partnership, yung pagsasama niya po, niyo pong dalawa na hindi niya po pinahalagahan, ano? Hindi niya po mabalanse ang mga bagay-bagay sa ngayon, ano? Talagang disorganized po ang taong ito, at sa nakikita ko po ay sabi ko po, lagi po kayong dalawa na iisip niya, na stuck po siya sa vision yung dalawa, no? Na-stuck siya sa vision yung dalawa, talagang iniisip niya po, no, bakit daw siya nagkaganito, okay? Nabunot ko din ito kanina, ayan, no? Self-pity, loss, grief, ngayon po sa kanya nagsisinkin yung mga bagay-bagay na nagawa niya, no, na hindi niya daw po sinasadya. Dahil po sa nagawa niyang yan, lumabas po ang The Tower, no? Talagang sa nakikita ko po ay disaster, no? Panay disaster ang nangyayari sa buhay niya, no? Disaster, distraction, distracted po siya, and talagang sa nakikita ko magulong-magulo po ang isip nito, no? Samantalang sa iyo po merong hope, no? Hope, love, faith, lahat po na may pag-asa po, talagang ikaw ay makaka-recover whether you like it or not. At sa pagtayo mo at pag-recover mo, iikot po ang wheel of fortune towards sa papunta sa iyo, no? Magiging mas maayos po ang buhay mo sa mga susunod na panahon, pero siya po ay makakaramdam ng failure, failure and defeat, no? Pagkatalo, hindi niya po yan kumbaga iindahin, no? Pero deep inside po iniinda niya yan. Panay po sila conflict at ng inyong karibal at kakompetensya, no? Ayan, no? Lagi silang may away, lagi po silang may gulo, no? Hindi niya po maintindihan bakit daw po ganyan, ano? Pero may pagka confident pa rin po ito, no? Pinapakita niya na he or she is okay, but the truth is hindi po siya okay, no? Nahihirapan po siya sa ngayon, no? Dissatisfied, meron po siyang negativity, loneliness, and sadness na nararamdaman, pero ang pinapakita niya po ay okay na okay lang siya. Kahit ang totoo, nabunot ko na naman po ang The Tower, no? The Tower po, no, talagang dalawang baraha, no, two different cards with one meaning, ay nabunot ko na naman po dito, no. Sabi ko nga po, no, iniisip niya po na okay ang financials niya noon,
okay daw ang kanyang financial security, maayos ang buhay niya, ano raw ang nangyari sa kanya, no? And naku, pareho po, yan ang iniisip niya, no, na naging maayos ang trabaho niya dati or business niya dati, pero ngayon, ayan, no, talagang gulong-gulo po ito. At sa nakikita ko po talaga ay nag-iisip siya sa mga susunod na panahon. Nagre-reflect po ang taong ito, at sa nakikita ko po ay na-anxiety and trauma po siya, hopelessness, nawawalan po siya ng pag-asa, no? Sa totoo lang po, nawawalan siya ng pag-asa kasi sa totoo lang, alam niya pong nasaktan ka niya. There's heartbreak, suffering, and grief. Napatapos ka na po at siya na po ang magsisimula, no? Siya na po ang magsisimulang makaranas. Demotivated siya, lack of passion siya sa lahat ng ginagawa niya, no? Ikaw po ay patapos na po ang end of phase, no, sa sakit na nararamdaman mo, end of phase, pero siya po sa mga susunod pa pong panahon ay lalo po siyang makakaramdam ng burnout, overstress talaga, no? Pangalawa na po ito, talagang nababurnout siya, na-overstress siya, at sa nakikita ko ay uiindahin niya pa po yan sa mga susunod na araw, yung broken family, broken relationship, at shattered dreams, no? Ang pagkabagsak po ng mga pangarap niya ay hindi niya po mababalanse lalo sa mga susunod na panahon. Very disorganized siya at gugustuhin niya pong lumayo at magpakaisa-isa, i-isolate ang sarili, mag-rest, no, and mag-contemplate po sa mga bagay-bagay. Yan po ang inyong reading of the day. First reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below kung ano po ang inyong comments and reactions para mabasa po natin sa comment section lahat ng inyong mga comments. Okay? For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. And sa lahat po ng nagbibigay ng super thanks, thank you so much po from the bottom of my heart. Idadagdag po natin yan sa One Love a Day for our street lolos and lolas. No, kahit po magkano yung binibigay nyo sa ating super thanks, pag pinagsama-sama po yan, ay makakaipon po tayo para sa ating next project na One Love a Day Christmas edition, ano? And for those of you na hindi po skip ng ads, maraming salamat din po. And to all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Ang lagi nyo pong iisipin ay to live each day lang po, no? Live for today, no? Kalimutan nyo muna po ang mga susunod na okasyon na yung mga inaantay nyo. Ang birthday mo, birthday niya, anniversaries, Christmas, New Year, at ang Valentine's Day. Just live for today. You wake up and do 3 things that will make you happy for today. And matulog po kayo because tomorrow is another day at so sooner or later makaka-recover din po kayo. And of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading for our second reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat at wag po kayong malulungkot, no? Tomorrow is another day. Just live for today. Yan. Maraming salamat po and God bless you all. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po
bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.